Good morning at Monday morning na naman po. Live tayong napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV. At good morning Kuya. Maraming salamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon. Start your day right, start your week right. Umpisahan po natin sa isang taimtim na pananalangin at pagtatagubilin sa Panginoon para tayo ay patnubayan sa ating mga paggawa. At dahil Monday ngayon, tayo po'y muling magsalo-salo dito po sa ating programa. At minsan pa, isang magandang umaga sa inyong lahat. Saan man panig po ng daigdig kayo naroroon, bumabati kami ng good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po na ito, ilan naman sa atin po mga kapatid sa MCGI, Daet Camarines Norte Chapter ay ating makakasama at naroon po ang ating representative, si Brother Alan Dale Nael, dyan sa lugar ng Daet Camarines Norte. Marhay na aga sa Indugabos, dyan po sa ating mga tugang. Brother Alan, magandang umaga sa inyo. Good morning. Rise and shine. Opo, Kuya. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa mga taga-subaybay, kasama po natin ang ating mga kapatid mula sa MCGI Daet Camarines Norte Chapter upang makiisa sa mabuting layunin ng programang ito na makaaabot at makapaglilingkod sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. Dahil dito, Kuya, nagpapasalamat po kami sa Diyos at bumabati ng MCGI Cares, MCGI Shines, pag-ibig! Maraming salamat Brother Alan Dale Nael at sa inyo po lahat sa ating mga kapatid na nariyan ngayon sa Daet Camarines Norte. Salamat po sa inyong patuloy na partisipasyon. Tayo ay makapagbigay saklolo sa atin po namang mga kapwa-tao na nangangailangan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at babalikan ko po kayo mamaya para alamin naman natin sino po ang ating sasaklolohan dyan sa Daet Camarines Norte. Salamat po sa inyong partisipasyon. Pagpalain kayo ng Diyos. Keep on shining and keep on caring. Tuloy-tuloy po tayo mamaya. Babalikan po natin sila para tayo naman po ay makatulong sa ating mga kapwa dyan sa lugar po na yan ng Kabikulan. Pero sa mga naghahanda po, eto muna. Ang atin pong ihahanda ngayong umaga at aalamin kung paano ba itong niluluto. Panoorin po natin ano ba yan at paano ba yan lutuin sa ating Cook It Right. Good morning Kuya, Rise and Shine mga kasambahay. Angkol, sana yung lulutuin natin ngayon ay healthy. Wish granted. Alam nyo ba na may gulay na nakapag-lower ng risk ng kidney at breast cancer? Meron palang ganun? Meron! Ito ay ang bok choy. Kainin nyo to at least once a week. So anong recipe natin ngayon, Angkol? Ang lulutuin natin ngayon ay garlic bok choy. Wow, mukhang healthy yan, Angkol ah. Healthy talaga to. Tara, magluto na ta! Let's cook it right! Ingredients: 2 bok choy sliced into half, 2 tablespoon oil, 2 pinch salt, 6 tablespoon oyster sauce, 4 tablespoon soy sauce, 2 garlic minced, 2 pinch of sugar, slurry, 2 teaspoon of cornstarch and 1/2 cup water, 2 tablespoon sesame oil, salt and pepper to taste. Una ay magpakulo ng tubig, lagyan ng asin, mantika, at ang bok choy and leave it for 3 minutes. After 3 minutes, ang bok choy ay ilagay sa ice bath. Maglagay ng mantika sa mainit na kawali over medium heat. Habang di pa masyadong mainit ang mantika, ay isunod agad ang minced garlic. Haluin hanggang mag-golden brown. Isunod ang oyster sauce, soy sauce, pinch of sugar, salt and pepper to taste, at saka slurry.
Haluin lang hanggang sa makuha ang tamang lapot or sauce texture. Patayin ang apoy sa kalagyan ng sesame oil at haluin. Ilagay sa plate ang na-drain na bok choy, saka buhusan ng sauce at lagyan ng toasted sesame seeds for garnish. Then serve. Ayan, luto na yung ating garlic bok choy. Paalala mga kasambahay, upang maiwasan ang sakit gaya ng breast cancer, kidney cancer or stomach cancer, ugaliing kumain ng gulay gaya ng bok choy. Paano naman pag may sakit sa puso? Paano nga ba? May sakit ang puso, puso din ang gamot dyan. Pag-ibig. Tara, kain tayo. Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Isa po sa mga sangkap ng pagkain na maraming benepisyo sa ating katawan ay ang bawang o garlic. Ano ba ang nagagawa ng bawang sa ating katawan? Panoorin niyo po sa ating Wonders of Creation. Sa gitna ng ating culinary world ay mayroong isang pinahahalagahan para sa natatanging aroma, lasa at kahangahangang benepisyo sa kalusugan. Ito ay ang bawang. Ang bawang na scientificong kilala bilang Allium sativum ay iginagalang sa loob ng maraming siglo hindi lamang para sa mga gamit ito sa pagluluto, kundi para sa mga healing properties na taglay nito. Ang paggamit nito bilang natural medicine ay nagsimula noong mahigit 5,000 taon na nagmula sa gitnang Asya at kumalat sa buong mundo. Hilaw man, inihaw o ginisa, ang paglalagay ng bawang sa iyong mga pagkain ay isang simpleng paraan upang palakasin ang iyong kalusugan. Ang bawang ay naglalaman ng mga compound tulad ng allicin na may makapangyarihang mga katangiang panggamot. Ito ay kilala para sa kanyang anti-inflammatory, antioxidant at antimicrobial effects. Ayon sa mga studies, ang pagkain ng bawang ay maaaring makatulong na mabawasan ang mga antas ng kolesterol, magpababa ng presyon ng dugo at palakasin ang immune system. Isa itong powerhouse ng nutrients tulad ng vitamin C at B6, manganese at selenium. Habang ninanamnam natin ang lasa at napakikinabangan ng health benefits nito, ay maging paalala na ang bawang ay tunay na wonderful creation na isang regalong ipinagkaloob sa atin ng Diyos to nourish our bodies and enrich our lives. Alam niyo, siyempre po, ang isa sa mga masarap na pakiramdam sa ating mga nagmamahal ay yung makita mo ng mukhaan ang iyong minamahal. Pero bakit nga ba mahalaga yung pagkikita ng mukhaan o yung kung tawagin ay face-to-face? Kahit ngayon po sa mga paaralan ay ibinabalik na din at ibinalik na nga ng mga nakakaraan pang mga panahon yung face-to-face na pag-attend sa mga eskwelahan. Pero ano ba ang halaga niyang pagkikita nga ng face-to-face? Panoorin niyo po sa ating Now You Know. Naku, nire-require na ako ng face-to-face sa meeting. Pero ano nga ba ang mga benepisyo kung face-to-face ang pakikipag-usap? Isa sa benepisyo ay makaiiwas tayo sa pagkakaroon ng misunderstandings. Ang pakikipag-usap ng face-to-face ay nagbibigay ng mas malawak na pag-unawa sa ating mga kausap dahil mas madali nating nakukuha ang nais nilang sabihin sa tulong ng non-verbal communication cues tulad ng body language at facial expressions. Dagdag pa rito, kapag face-to-face ang pag-uusap, ito ay mas mabilis at mas efficient.
Mas mabilis matutugunan at masasagot ang mga katanungan kung ang pakikipag-usap ay face-to-face. Sinasabing ang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng email ay isang malaking abala sa mga empleyado sapagkat dito ay gumugugol tayo ng mahigit 3 oras sa bawat araw sa pakikipag-usap lamang sa email na siyang nagre-resulta sa pagbaba ng productivity at pagkawala sa focus ng isang tao. Bukod dito, nakatutulong ang face-to-face na pakikipag-usap para magkaroon ng tiwala sa iyong mga kasama. Napapatibay ng face-to-face interaction ang pagkakaroon ng tiwala sa isang grupo. Kapag ang grupo ay mayroong tiwala sa isa't isa, ang mga ito ay mas nagiging productive. Nakatutulong ang face-to-face communication sa pagbuo ng tiwala sa pamamagitan ng mga non-verbal cues tulad ng eye contact, tone of voice, at facial expressions. Ang pakikipag-usap ng face-to-face ay nakatutulong din na makahikayat. Ang pakikipag-usap ng harapan ay nagbibigay daan upang makapag-establish ng connection sa iyong mga kausap. Ang kakayahan na magbigay ng eye contact at sincerity ay nagpapatibay sa kredibilidad ng isang taong nagsasalita na siyang nakapagpapahintulot upang mahikayat ang iyong mga kausap. Ito ay ilan lamang sa benepisyo kapag nakikipag-usap ng face-to-face o mukhaan. Pero tandaan na kapag nakikipag-usap ng face-to-face o mukhaan, palaging taglayin ang respeto sa ibang tao at ang pag-iingat sa bawat bibitawan na salita. Now you know! Minsan sa atin pong mga pagsasalita, sa ating mga paggawa, mayroon tayong mga hindi namamalayan kung minsan na yung atin na palang mga sinasabi o kaya yung ating ginagawa ay nagiging offending na din sa iba. At depende naman yan kung ano mga points ba itong mga bagay na pinag-uusapan dahil talagang meron mga tao very sensitive, ang sabi nga nila. Meron namang mga tao na kung minsan ay hindi naman po nag-aanalisa ano ba yung dapat na tanggapin o dapat na paniwalaan o dapat na pakinggan at meron basta na lamang na o-offend. Meron naman na talagang wala namang habas na dahil sa kawala naman ng pag-iingat, wala naman silang pakialam kung sila ay nakaka-offend naman ng kapwa-tao. Alam nyo, kaya sinasabi yun yung kapatid na nasaktan sa kalooban. Sabi po doon sa kawikaan, kapag nasaktan sa kalooban ng isang kapatid, mahirap ang wikang mabawi. Sabi doon sa 18-19 ng kawikaan, ang kapatid na nasaktan sa kalooban ay mahirap mabawi kaysa matibay na bayan. At ang gayong mga pagtatalo ay parang mga halang ng isang kastilyo. Kaya po, minsan yung pagkasakit ng damdamin, pagkasakit ng kalooban ng isang tao ay merong iba't ibang mga pinanggagalingan. Maaaring dahil talagang wala kang habas naman sa pagsasalita o sa iyong ginagawa. Meron naman talagang, sabi nila, sadyang manipis. O kaya ay meron namang ayaw makinig talaga sa reasons. Kaya po, eto ang ilang mga tips para maiwasan naman din natin na makasakit ng damdamin ng ibang tao. Panoorin niyo po dito sa ating You Can Do It. Mga kasangbahay, hindi yata lilipas ang araw na hindi tayo makikipag-usap sa mga tao, face-to-face man o online. At sa dami ng nasasabi natin, kung minsan nakakasakit tayo ng damdamin ng iba dahil nakakapagbitaw tayo ng salitang offending sa kapwa. Paano nga ba maiiwasang maka-offend ng ibang tao? We listed some tips for you, mga kasangbahay. Think before you speak. Think ay isang abbreviation that stands for true, helpful, inspiring, necessary, and kind.
Kung pasok sa 5 bagay na ito ang iyong sasabihin, most likely ay matatanggap ng kausap mo ang iyong sasabihin at hindi magiging offending sa kanya. At kung kukunin naman ang tunay na kahulugan ng salitang think, dapat talagang pag-isipan nating mabuti ang ating sasabihin bago ibuka ang ating bibig. Sabi nga nila, words can make or break someone. Irespeto natin ng bawat isa. Bawat isa sa atin ay magkakaiba at hindi rin natin alam ang lahat ng pinagdaraanan ng bawat isa, kung ang isang tao ba ay may problema o hindi magandang pangyayari sa buhay. Mag-ingat tayo na baka ang salitang normal lang sa atin ay nakakasakit na pala ng iba. At kung sakaling tayo ay nakapagbitaw ng salitang offending sa sinuman, agad tayong humingi ng tawad. Hindi naman dahil ayaw nating maka-offend ng iba ay hindi na tayo magsasabi ng totoo para lang i-please sila. Kung para sa ikabubuti ng ating kapwa, kahit sa palagay natin ay masakit, magsabi pa rin tayo ng katotohanan. Ngunit ating sabihin na malubay at tiyak na mauunawaan ito ng iyong kausap at hindi na ipagdaramdam. Posibleng ma-appreciate pa niya ang iyong pagiging concerned sa kanya. At ang pinakamahalagang tip na aming maibibigay sa inyo ay ang tayo'y laging magsalita na may pag-ibig at laging may biyaya upang hindi maka-offend ng iba, bagkus ay makinabang sila sa ating pananalita. You can do it! This time, balikan na po natin ang ating mga kapatid sa dako ng Daet, Camarines Norte at atin na pong alamin sino sa ating mga kababayan doon ang ating namang sasaklolohan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Muli naroon naman po ang ating representative, si Brother Brian Baldarahe. Brother Brian, good morning. Rise and shine. Pag-ibig at kapayapaan pong muli ang aming pagbati, Kuya, mula po dito sa Camarines Norte. Kuya, ngayon po, andito po tayo sa Camp Wenceslao Vinsons, dito po sa bayan ng Daet, kung saan ito po yung ating main office ng Philippine National Police dito sa Camarines Norte. Nandito po tayo, Kuya, upang tugunan pong muli ang kahilingan ng ating mga kapulisan, hindi po para sa kanila, kundi para po doon sa ating mga kapuspalad na mga kababayan dito po sa bayan ng Daet. Kasama po natin ngayong, Kuya, si Police Major Alexander Bropas upang ipaliwanag sa atin kung kanino at ano-anong kahilingan ba ang tutugunan po ng MCGI. Sir, ano-ano po bang kahilingan yung inilapit po natin sa MCGI at para kanino po itong mga kahilingan pong ito? Opo, Brother Brian, kasi itong bunga po ito ng aming palagian na ginagawang community engagement sa ating komunidad ng mga kapulisan dito sa Camarines Norte. And kung saan po na-identify natin yung mga poorest of the poor. Kung sila po yung mga kababayan natin na higit na nangangailangan ng tulong. Particular po, may na-identify kami na 10 na nangangailangan ng wheelchair and 5 na nangangailangan ng nebulizer. Bakit po, sir, sa mga marami po nating mga kababayan, napili po natin itong mga kababayan natin na sa kalagayan na PWD po? Opo, kagaya nga po ng nasabi ko, Brother Brian, sa limit ng aming pagkakaroon ng community engagement, talagang nararamdaman namin na sila po yung pinaka-poorest of the poor and kailangan po nila talaga itong mga bagay na ito na dinulog namin sa inyo. At maraming salamat po, hindi kami nabigo, pinagbigyan po kami ng MCGI. Opo. At yun nga po, Kuya, dahil dito sa kahilingang ito ng Camarines Norte Police Provincial Office, agad na inaksyonan po ng ating mga kapatid sa members Church of God International o MCGI para bigyang katuparan po ang kahilingan ng atin pong mga kababayan na person with disability o PWD, kasama na po ng mga senior citizen dito po sa bayan ng Daet. At kanina nga po, Kuya, sa pangunguna po ni Brother Danny Navales na kinatawan po ng MCGI at ni Police Colonel Joselito Villarosa na siyang Provincial Director po ng PNP dito sa Camarines Norte, ay personal po nating ibinigay na ang 10 wheelchair at 5 nebulizer para sa ating mga kababayan na PWD at senior citizen. Kuya, magkahalong galak at pagkamangha po ang
naramdaman ng ating mga kababayang PWD po dito sa Cam Norte dahil hindi po nila inaasahan na ngayong araw ay ipagkakaloob na po pala ang kanilang kahilingan. At narito po, Kuya, ang ilan sa kanilang mga pahayag. Hindi ko po inaasahan na makaka-receive po kami ng wheelchair. O, di malaking blessing na po ito, malaking biyaya para po sa akin kapatid. Para din po sa amin, para sa kaluwagan ng pag-alaga, paglabas-labas ng bahay. Malaking blessing na din po. Hindi nyo inaasahan. Unexpected blessing. Salamat po sa MCGI para sa wheelchair ni nanay at makakalabas-labas na rin siya. Malaking tulong po para kay nanay para hindi siya lagi nakakulong doon sa loob. Minsan di namin na ilalabas at mabigat. Kaya pambihirang nakakalabas si nanay pag Pero sa tulong ng MCGI, nakakalabas na si nanay pag mainit, may bibilad-bilad na. Kuya, kanina din po nagbigay ng mensahe si Provincial Director Police Colonel Joselito Villarosa dahil sa mabilis po na pagtugon na ginawa ng MCGI sa kanilang hiling po para sa PWD at mga senior citizen. Napakabilis nga po ng aksyon sapagkat pinag-uusapan pa lang po ito ay napakabilis. Parang wala pa yatang isang linggo ay nandyan na po yung mga wheelchair nito. Kaya hindi mo talaga mailasarawan ang katuwaan ng ating mga PWDs lalo nung personal nilang inaabot ang kanilang mga kanya-kanyang wheelchair sa tulong po ng MCGI. Kuya, kasama po ng ating mga kapatid sa MCGI Camarines Norte Chapter, lubos po ang aming pasasalamat sa Diyos dahil sa maliit na paraan po ay naging kabahagi po kami ng programang ito. Kaya naman po mula dito sa Daet Camarines Norte, kami po ay bumabati ng MCGI Shines. God be the glory. Pag-ibig! Back to you po, Kuya! Maraming salamat, Brother Brian Baldarahe ng Daet Camarines Norte. At sa inyo pong lahat, mga kapatid, dyan sa MCGI, Daet Camarines Norte Chapter, salamat pong muli sa Panginoon at sa inyong partisipasyon sa ating pong pag-abot sa ating mga kapwa-tao. Sana po ay magpatuloy kayong masigla at keep on shining and keep on caring. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tunghayan naman natin sa pagkakataong ito ang kwento ng kasipagan ng isang nanay na naglalako ng gulay sa mga bahay-bahay para makatulong sa kanyang asawa na itaguyod ang kanilang pamilya. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako po si Carmen Esperanza ng Dasmariñas City, Cavite. 52 na po ako ngayon. Ako po ay isang butihing may bahay ni Dennis Esperanza. Nagbibiyahe po siya ng jeep. Kaya lang nung nag-pandemic po, pinahinto yung mga pasada ng jeep. Naisipan po na maghanap buhay kaya tayo. Ano kaya pwede na hindi natin kailangan ng masyadong malaking halaga? Kaya naisip namin na umpisan kaya natin sa gulay. Siguro subukan natin ng konti muna. Kung tingin natin mabili, dagdagan natin. Una, kariton po muna yung ginamit namin. Inarkila pa namin sa palengke. Medyo kumikita naman. So ginawa namin, isang araw, pag medyo maganda kita, magtatabi kami ng ganitong halaga hanggang sa nakabuo po kami ng sarili naming kariton. Tapos nung kasagsagan ng COVID, tinamaan po kami actually sa pamilya, 3. Parang 1 month kaming hindi nakapagtinda kasi na-COVID po kami. Ang isang tao daw na galing sa matinding COVID, bawal mapuwersa, lalo na po yung lungs. Kasi syempre sisigaw ka ng gulay, gagamit ka ng puwersa pag magtutulak ka ng kariton. So sabi namin, try natin kumuha ng e-bike na hulugan. Tapos nung
kaya na pong magtinda, unti-unti na pong nagtinda ulit. Lumipas na yung pandemic, siya na masada. Hihingi ka uli ng gabay kung paano ka makikitungo sa kapwa mo tao. Kasi minsan, lalo na nung ako na yung nagtitinda, parang nanibago sila kasi sanay sila sa asawa ko na siya yung nakikita. Nung unang araw ko magtinda, parang walang bumibili ata sa akin kasi hinahanap siya. Kaya lang sabi ko, hindi, kaya ko yan, may Diyos tayong kasama. Sabi ko, laban lang tayo. Sa pagising mo pa lang, mananalangin ka sa Diyos, hihingi ka ng gabay, bago magtinda, ganun po ulit. Kahit na nung una medyo nahihiya pa akong sumigaw ng gulay, bumili kayo ng gulay. Nisip ko, di, kaya ko to, kailangan tulungan ko ang asawa ko para kahit may tulong ng ibang mahal sa buhay, iba pa rin yung kayo mag-asawa ang nagtutulungan. Ang routine ko po sa araw-araw, 1:00 pa lang ng umaga, kailangan ko ng gumising. 4:30 kailangan, bilis-bilis na. Tapos may estudyante pa akong inaasikaso. Tapos yung asawa ko naman, katuwang ko din sa pag-aayos ng gulay. Nag-aasikaso ng konti sa bahay pa bago ako magtinda ng mga 7:00. Tapos natatapos po ako magtinda mga 12:00 ng tanghali. Pagbandang hapon, maglilista na naman ulit ng panibago. Dito lang po sa loob ng subdivision, dito po sa loob ng Windward Hills. Di na po ako lumalabas kasi takot din po ako na baka masiraan ako. Hindi naman ako marunong magkumpuni. Naipundar namin, unang-una, natapos namin yung hulugan sa e-bike, nawala po kaming pinuperwisyon tao, nakabili kami ng washing machine na hindi ko na kailangan maglaba kasi bawal po sa akin sobrang mapagod. May lumalapit kahit papano, nakakatulong. Mga bayarin po, nakabayad naman ng Meralco, ng tubig at ang iba pang pangangailangan sa bahay. Sa anak po, isa na lang naman nag-aaral, awat tulong naman po. Naibibigay naman po sa kanya yung kanyang mga pangangailangan, yung kanyang mga project sa school. Pag may gusto siyang ipabili, bibigay naman po namin. Ang maipapayo ko po sa katulad kong may bahay o kahit hindi may bahay na yung minsan kahit nakatapos ka pero hirap ka maghanap ng trabaho, wag po kayo mahihiya. Basta po marangal, wala po tayong inaapakang tao. Maghanap buhay po tayo kahit konting halaga lang. Umpisahan po natin, subukan po muna natin. Subukan po natin palaguin, basta wag po kayo makakalimot palagi. May Diyos po tayong kasama. Laki pa ng sipag at tiyaga, laban lang. Sa atin pong viewpoint, muli tayo ang nagtanong sa ating mga kababayan tungkol sa isang issue. Para sa'yo, ano ang isang bagay na hindi mo kayang mabuhay kapag ito'y wala? Pakinggan po natin ang kanilang mga kasagutan at alamin din natin ang pananaw mula naman sa banal na kasulatan. Ano ba ang nagbibigay halaga sa ating mga buhay? Teknolohiya po, tulog po siguro. Pera. Tubig. Pagkain. Pera. Kasi po, komunikasyon po, pati po yung mga trabaho po minsan, sa eskwela po, minsan din po gawain, ay gamit na rin po ang teknolohiya. Yung example po, ang gamit po ay mga Word po, o Canva po para sa mga projects. Minsan po talaga, kapag nawalan ka rin po ng internet po, for example po, minsan po talaga mamumroblema po kayo, mawawalan po kayo ng maraming options po. Kung wala po tayong tulog, di po tayo makakapag-focus, pati po mahirapan po tayo. Kasi po,
nag-exam po ako, tas di po ako nakakuha ng sapat na tulog, na lutang po ako, tas ayun, nagka-mix po yung mga sagot ko po. Kaya po, kailangan po talaga natin ng sapat na tulog. Kasi ang pera kailangan sa araw-araw natin. Hindi tayo makakain, wala tayong shelter, wala tayong damit kung walang pera. Hindi tayo makakabigay sa ibang tao kung wala tayong pera. Kasi kita naman sa pangangatawan ko, kumbaga, mas importante sa akin yung tubig kaysa sa pagkain. Kasi ang pagkain, kumbaga, pwede kang mabuhay ng o pwede ka na hindi kumain ng kahit na ilang araw. Pero ang tubig, para sa akin, mahirap. Dahil malakas ako sa tubig, dahil mabilis ang metabolism ko kasi. Kaya yun, madali ako ma-dehydrate. Kaya para sa akin, tubig. Ang pagkain ay isa sa mga basic needs ng mga tao at based sa experience ko, nahirapan din po kung kumilos sa isang araw na hindi po makakain kahit maliit lang po. Ang pagkain po is nakakatulong din naman po sa atin sa pag-iisip at saka sa lakas din. Hindi naman po tayo makakabuhat ng mabibigat kung kulang po or hindi sapat po yung energy natin na pinagmumula po sa pagkain. Lalo sa panahon ngayon, mahirap ang buhay. Kalimitan, pera ang sagot sa lahat ng mga kabilisahan ng tao. Pwede mo siyang pambili ng mga kailangan mo sa pang-araw-araw mo. At pwede ka rin makatulong sa pamamagitan ng pera. So, kung may pera ka, marami kang magagawa. Object attachment. Ito ay ang pagkakaroon ng paggiliw sa isang bagay. Ayon sa psychologist, natural lamang na magkaroon ng object attachment. Pero kapag sumobra ito o ang tinatawag na over-attachment sa isang object, ay itinuturing na itong disorder o sakit. Ang object over-attachment ay nangyayari kapag hindi kayang mawalay mula sa isang bagay na kung minsan ay tila hindi kayang mabuhay ng isang tao kung wala ito. Pero ayon sa Biblia, ano nga ba ang nagbibigay buhay sa tao? Sa buhay sa mundo, sa pagkakilala ng tao, ang alam nila ang prime necessity of life, yung mga pagkain, mga vitamins, mga health foods, etc. Sa atin, iba ang ating pananaw. Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa bawat bagay na lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung hininga ng buhay, inihinga sa lupa, naging tao. Yung hininga ng buhay, inihinga sa lupa. Si Adan, lupa yun eh. Hiningahan sa butas ng ilong ng hininga ng buhay, naging kaluluwang buhay. Wala mang pagkain. Hindi naman nung gumawa ang Diyos ng tao, pinorma niya tao tapos sinubuan niya ng tinapay na buhay. Hindi ganon. Walang tinapay. Yung ginawa niyang tao, pinorma niya, hiningahan niya ng hininga ng buhay na buhay. So ang pangunahing nagbibigay buhay, yung hininga ng Diyos, hininga ng buhay. Yung karunungan, yung salita, bawat bagay na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang bawat lumalabas sa bibig ng Diyos, kaalaman, karunungan, pagkaunawa, salita, katwiran, bumubuhay yun. Pag doon ka nagkulang, kamatayan ang hinaharap mo. Mamamatay siya sa kakulangan ng turo. Sabi nga nung kawikaan, sa kakulangan ng gatong, namamatay ang apoy. Diba? Ayun. Basahin mo yung 26:20. Sapagkat sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy. Ayun. Ang apoy namamatay pagka nauubusan ng gatong. Ganun din naman yung turo. Ang taong nagkukulang sa turo, mamamatay sa kakulangan ng turo. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, buhay yan, buhay. Kaalaman, pagkaunawa, karunungan, buhay yan. Buhay sa nakakasumpong, kagalingan ng kanilang buong katawan. Sa patuloy po nating layuning maipalaganap ang pag-ibig at paggawa ng mabuti sa lahat.
Kagaya po ng atin pong pinag-uusapan sa 3 at 27 ng Kawikaan na huwag mong ikait ang mabuti sa kinauulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Muli po, narito ang isang social experiment upang tayo po naman sa isang maliit na paraan ay makahikayat sa ating mga kapwa-tao na atin pong samantalahin ang bawat mabuting pagkakataon na mayroon tayo upang gumawa ng mabuti sa kinauukulan. Wala akong pambili. May sakit yung apo ko. Kahit isang araw lang. Kahit kunti lang po. Wala kasi akong pera. Nagdarong isip ako. Nakaisip na ako na tulungan na lang siya. Okay lang yung pera, mababalik din naman yan. Salamat po. Hindi mo po akong tulungan. Una, walang tumutulong sa akin, kaya ako na lang yung tumutulong sa iba. Gaano may importante ko sa iyo makatulong ka sa kapwa na? Sobra. Kasi nakagaan ng loob. Sobrang nakagaan ng loob kasi may tulungan kang tao. Ito na naglaing kuhan, ma'am. Ay, paracetamol. Ay ngani, pharmacy. Ito. Salamat po sa Diyos. Pasalamat ako sa Diyos kasi nakatulong ako. Alam mo yung feeling na nakatulong ka sa kapwa-tao mo. Yun na yung importante. Eh hanggang kailan po kayo natulong? Habang buhay tayo, tumulong tayo sa kapwa natin tao. Nakagaan ng pakiramdam kapag tumulong kayo sa kapwa nyo. Kahit walang sukle, okay lang. At least alam nyo, kusa yun sa puso nyo na tumulong kayo. Wala po akong pambili. Nasakit po yung apo ko. Saan ang mga tambalay, day? Ano sa mga day na? Kisa man minom? Apo ko. Da! At kung daw ka? Nakamit sa midaan. Salamat po sa Diyos. Naluwi mi siya kay nagulan na ulan-ulanan niya sige siya gana sa resita. Nya mo to nakaisip ko nga what if kanion siya kay basi nasa amo ang tambal nga nasa resita ba. Mo ta pagtanaw na mo barato raman. So amo na lang nag-decide mi nga tulo nga i-total ko ang pilang kuan kantidad niya divide sa amo tulo. What if sa amo po to ma kuan ba niya wala po da mo nya wala po ta kabalo kung say bawas ni Lord sa amo. Better to give than to receive. Wala buwa ka kaila kung as long as na maluoy ka sa isa ka tao kay dili mahimutang maluoy kung dili nimo inabanan sa pagbuhat. Magpasalamat ko sa Ginoo kay nakoy natabangan o good na pod good health sa among pamilya. Salamat po sa Diyos. Salamat po. Siguro sa awa. May apo din kasi ako, may sakit na ngayon eh. Kabibiling ko lang din ng gamot, kaya binigyan ko na. Huwag mo na lang paabuti na magmakaawa pa talaga sa'yo bago ka magbigay.
maganda, maluwag sa pakiramdam kapag nakatulong ka. Hindi mo ma-explain, pero maluwag sa dibdib pa. Maluwag, magaan, maluwag. Masaya. Wala po akong pambili. Resita ko, wala po akong pera. Nag-aanap po ako ng trabaho, hindi naman po ako matanggap. Masa di apo naman dahil? May lagnat po. Ako kasing-kasing mamargi kumot ba nga tabang ko si sikatao kay mamay kasi Ginoo ba yang sikata kung nay itabang tabangan. So sige nay. Amo ko kwarta gamay nay. Trabaho man pugudhan nay. Tabangan tanang kanay. Ako na yung tanga sa farmasi pila daw nito. Salamat po sa Diyos, sir. Ako ka muli ron. Sa South Bolivar po. Oo, sige. Pumunta na yun. Adi na ito basihan ang iyang pagkatao. Malabay ito sa kalibutan. Kaya itong lawas muli na gamit sa abo. Ang importante nga nakita sa Ginoo nga atong ibuhat ka maayo. Kung wala kay katabang, ang imo nang itabang pag-ampon na sa Ginoo. Pag-alaga daw. Sinaya. Salamat po. Minsan pa po kami nag-aanyaya sa inyo para po sa ating opening ng ating mass indoctrination. Ang members po ng Church of God International o MCGI ay muli pong magpapasimula ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo on the 1st of January. January 1, 2024. Araw po yan ng Lunes, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Sana po ay mapaunlakan po ninyo ang aming munting paanyaya. And every Monday, 6 a.m., Rise and Shine segment po natin dito sa Good Morning Kuya. Kayo po ay amin naman pong inaanyayahan na samahan niyo po kami. Kung may awa po at tulong ang Panginoon at tayo may buhay at lakas, makasama niyo kami sa atin pong segment na ito. At ang ating patuloy na public service sa Serbisyong Bayanihan mula po Lunes hanggang Biyernes, alas 4 naman po yan ng hapon. Tuloy-tuloy naman po ang ating mga public service. And every Friday, muli po ang aming paanyaya para sa atin pong MCGI Clinic. Every Friday po yan at nariyan po tayo sa ating transient home sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Maaari po kayong magsadya dyan. Libre po yan na atin pong ginagawa para sa ating mga kapwa-tao. Ano man po ang inyong relihiyon, ano man po ang inyo pong political affiliation, wika, lahi, kulay. Kung kami po'y mayroong munting maipaglilingkod, ay sana po mapagdamutan po ninyo. Yan po ang ating Friday event. Every Friday po yan, MCGI Clinic po natin. Diyan po sa Marikina City. Ang registration po alas 5 ng umaga hanggang alas 9. Yun po ang ating cut-off, 9 in the morning. Sana po ay kung meron kayong pangangailangan na maaari po nating maipagsilbi sa pamamagitan ng ating MCGI Clinic, huwag po kayong mag-atubili na makapagsadya po dyan sa ating transient home sa Marikina City. At kahit po saan kayo namang galing, kung makakasadya kayo within the area o kaya po galing man kayo sa ibang mga lugar, kung kayo po naman ay ating mapapagsilbihan, pasyal lang po kayo dyan po sa ating transient home sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City, sa ating isinasagawang medical mission every Friday, ang ating pong MCGI Clinic segment sa Good Morning Kuya. At minsan pa po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong kayo po ay aming makasalo at makadaupang palad ngayong umaga. At mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. On that note, iwan po namin sa inyo ang isang awiting nagpapakita
na bagamat may hirap tayong nararanasan, masarap pa rin mabuhay kung meron tayong kasamang Diyos sa araw-araw. Sa rendition po ng awiting Sa Lupa ay May Langit Din, narito po si Sister Joyceline Baro-Baro para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po at sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig, sa Members Church of God International o MCGI, keep on shining and keep on caring. Good morning. Madalas kita napagdaramdam na igaganti sa'yo'y pagkukulang. Hindi ko masusumbatan, pag-ibig mo'y sapat, magpakailan pa man. Aking naunawa ang iyong pagsinta, hindi ka nagpapabaya. Sa gitna ng hirap at tusa, unang sasambitin pangalan mo, Ama. Ikaw ang may sasambahin ngayon hanggang sa darating, sa dalangin at pagdaig. Ngalan mo ang babanggitin kahit mahirap ang buhay. At minsan ay may panimdim, basta't laging kasama ka. Sa lupa ay may langit din, sa gitna ng aking pagluluha, bawat sandaling diwa ay balisa. Sa tuwing puso'y nangangamba, ikaw ang may sasambahin ngayon hanggang sa darating, sa dalangin at pagdaig. Ngalan mo ang babanggitin kahit mahirap ang buhay. At minsan ay may panimdim, basta't laging kasama ka. Sa lupa ay may langit din, sa gitna ng aking pagluluha, bawat sandaling diwa ay balisa. Sa tuwing puso'y nangangamba,
kasama ka. Sa lupa ay may langit din, at sa